Tamayo, the newly elected and appointed officials of the League of Provinces of the Philippines, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Karangalan ko na makasama ko kayong lahat, mga ina at ang mga ama ng mga lalawigan dito sa Pilipinas. Sa mga bagong opisyal ng League of Provinces, isang malugod na pagbati at panalangin na kayo ay magtagumpay sa inyong tungkulin. Tulad ninyo, naging gobernador din ako. Mahigit isang dekada ko pong pinaglingkuran ang probinsya ng Ilocos Norte. Napag-aralan ko ang bawat sulok ng lokal na pamahalaan. Sa panahon ng tagtuyot, natutunan ko kung ano ang irigasyon ang kailangan na ayusin. Sa panahon ng unos, natutunan ko rin kung anong sektor ang uunahin. Hindi makakailang kayo rin ang mas nakakaalam sa tuwing may pagsubok na hinaharap ang inyong mga mamamayan, sapagkat kayo ang una nilang tinatakbuhan. Simula nang maitatag ng LPP noong 1987, nagkaroon ang lahat ng mga lalawigan sa bansa ng iisang tinig para sa iisang adhikain, ang kaunlaran ng bawat Pilipino saan man pa ng mundo. At sa mga nakalipas na dekada, naging simbolo kayo ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag-asa para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan natin. Noong nakarang taon lamang, ipinakita ninyo ang lakas ng inyong panindigan sa pamamagitan ng Manifesto of Support. Pinili ninyo na isulong ang matapat na serbisyong publiko sa halip na pagkawatak-watak na hindi nakakatulong naman sa ating mga mamamayan. Nakikiisa rin kayo sa pamahalaan upang maisulong ang ating mga hakbang sa digitalization. Mula noon, bumilis na ang proseso, nabawasan ang fixer, at higit sa lahat, napalapit ang ating serbisyo sa ating taong bayan. Sa larangan ng agrikultura, itinaguyod natin ang abot-kayang bigas. Sa tulong, nagawa lang natin ito. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, natitiyak natin ang mga benepisyo at subsidiya ay napupunta sa tunay na mga nangangailangan. Pero hindi po tayo dapat tumigil sa pagsulong. May mga isyong kailangan pang harapin na hindi pwedeng talikuran. Lalong-lalo na ang mga bagong opisyal ng LPP. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng bansang Pilipinas ang inyong pamumuno upang wakasan ang mga maling nakagisnan. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang, sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakakukubli na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan, at isiwalat natin kung may makikitang kaluwas. Kaya dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Correct! Umaasa rin ako na ang LPP ang siyang magbibigay daan upang higit pang bumilis at humusay ang serbisyo publiko. Gamitin natin ang mga bagong teknolohiya, yung AI, data analytics, iba pa, para paghusayin natin ang ating frontline services. Nais ko rin banggitin na ipinapatupad na po natin ang ating zero balance billing. 78 DOH hospital na ang kasama. Sa ilalim ng programang ito, walang babayaran ng mga kababayan natin na nakakonfine sa basic o ward accommodation. Ang aking samo ay maging laganap din ito sa mga ospital sa ilalim ng lokal na pamahalaan, kung saan hindi kailangan maglabas ng pera ang mga naghihirap nating may sakit. Mga kapong likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Correct. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Sa paraang ito, maitatag natin ang